Kabanata 806, Sandata ng Panahon. Tila hindi lang sina Sean, Miyamoto, Chujiro at Rong Beilan ang gustong maging pinakapanginoon ng mundo. Si Geng Weilan ay nagkaroon din ng gayong mga hangarin. Ang lahat ng mga taong ito ay nais na mangibabaw sa mundo. Lubos nilang binaliwala si Michael, na siyang bagong Diyos. Gayunpaman, hindi ngayon ang oras para sabihin sa iba na siya ay isang Diyos. Alam ni Sean at bina-blackmail na niya si Michael sa kanyang kakayahan. Kung alam din ng ibang pamilya, tiyak na hahanap sila ng mga paraan para magamit ang Michael. Pagkalipas ng ilang oras, isang lihim na base sa kanlurang China. Isa sa mga pinakalihim at mahigpit na lugar sa mundo. Ang mga ulat ng media ay madalas na nag-isip tungkol sa layunin ng lihim na base na ito, ang ilan ay hulaan na ang gobyerno ay gumagawa ng mga advanced na sasakyang panghimpapawid ng militar dito. Sa madaling salita, ito ay isang ganap na pinaghihigpitang lugar. Walang miyembro ng publiko ang maaaring lumapit dito, kunan ng larawan, o pasukin ito. Kung ang isang eroplano ay lumipad, agad itong ibababa, anuman ang layunin nito. Sa sandaling ito, si Rong Beilan ay nasa lihim na baseng ito. Biglang tumakbo ang isa sa mga nasasakupan ni Rong Beilan na gulat na gulat. Masamang balita, Chairman Rong. Papalapit na sa South China Sea ang barkong pandigma ng pamilya Addington. May secret base kami doon. Malapit na tayo sa striking range. Nagulat si Rong Beilan. Ano? Sigurado ka bang ito ang barkong pandigma ng pamilya Addington? Mahirap paniwalaan. Hindi ba't ilang oras na ang nakalipas tinawagan siya ni John para ibalita ang pagkamatay ni Michael? Siya ay tunog tulad ng isang tapat na tagasunod gaya ng dati. Bakit biglang lumapit ang mga Addington sa lihim na base ng pamilya Rong sa South China Sea? At sa isang barkong pandigma? Sabi ng subordinate niya, we have verified it. Tumawag din ang gobyerno para tanungin kung dapat ba nilang pigilan ang mga ito. Mabilis na sinabi ni Rong Beilan, huwag hayaan silang kumilos ng padalos-dalos. Ang Addington laser cannons ay makapangyarihan. Maaari nilang matuno kahit ang pinaka-advanced na missile ng bansa. Hindi sila tugma sa pamilya Addington. Tumango ang nasasakupan. Nakuha ko. Pero wala na ba tayong gagawin? Sinabi ni Rong Beilan, kailangan ko munang tumawag. Agad na nagpasimula ng video call si Rong Beilan kay John Addington, ngunit hindi sumagot ang kabilang partido. Kumunat ang noo ni Rong Beilan nang mapagtanto niya na maaaring may nagbago. Nagpadala siya ng text message kay John. Kaibigan o kaaway. Nakita ni Jamie ang mensahe mula kay Rong Beilan. Sumagot siya, Rong Beilan, gusto kitang ligawan. Nakita ni Rong Beilan ang tugon at natitiyak niya na ang pamilya Addington ay dumating upang magdeklare ng digmaan sa kanya. Damn it. Hindi mangangahas si John na I-provoke ako ng ganito. Hindi ba talaga patay si Michael? Biglang naramdaman ni Rong Beilan na posible ito. Palagi niyang nararamdaman na si Michael ay hindi isang ordinaryong mortal at hindi siya mamamatay ng ganoon kadali. Biglang nagsumbong ang kanyang nasasakupan. Chairman, biglang bumilis ang barkong pandigma ng pamilya Addington. Tinatansya namin na aabot sila sa kapansin-pansing hanay ng ating South China Sea base sa loob ng 10 minuto. Kung hindi tayo kikilos ngayon, baka atakihin tayo nila. Nagsimulang mabalisa si Rong Beilan. Sa totoo lang, kahit na ang pamilya Rong ay palaging nangunguna, halos wala silang karanasan sa pakikipaglaban. Ito ay dahil walang sino man ang nang-ahas na pukawin sila o magdeklare ng digmaan sa kanila. Parang si Kevin Durant na pumasok sa middle school para magturo ng basketball. Walang estudyanteng maglalakas loob na hamanin siya ng one-on-one. Si Rong Beilan ay medyo nabalisa, lumihis sa kanyang karaniwang kalmadong sarili. Kahit sinong humamon sa akin, wala akong pakialam kung ang taong iyon ay si John Addington mismo, si Michael Hudson, o kung sino pa man. Hayaan silang dumating. Kahit sino pa ang kalaban ko, iyan din ang sasabihin ko sa kanila. Walang sino man sa mundong ito ang makakapantay sa pamilya Rong. Ang kanyang nasasakupan ay nagmamadaling lumuhad at sumigaw, mabuhay ang pamilya Rong. Mabuhay si Chairman Rong. Chairman, paano natin lalabanan ang Addington warship? Sinabi ni Rong Beilan, napakalakas ng mga sandatang laser ng pamilya Addington. Kung aatakihin nila ang ating sikretong base gamit ang kanilang mga kanya ng laser, malamang na masisira ang ating sikretong base.
Sa makatuwid, hindi natin dapat hayaan silang magpaputok ng kanilang mga kanya ng laser. I activate ang weather weapon. Samantala, sa Addington Warship, si Jamie, Michael, Geng Wylan at ang iba pa ay nasa sabik din. Hahaha, 3 minutes na lang malapit na tayo. Sasabugin ko ang sikretong base ng pamilya Rong. Tuwang-tuwa si Jamie. Masigla rin si Geng Wylan. Hindi masama. Oras na para ibaba ang ulo ni Chairman Rong. Kung aatake siya at talunin sa pagkakataong ito, gagawin kong mahirap ang mga bagay para sa kanya sa susunod na mahusay na pagpupulong. Paalisin ko siya sa posisyon ng chairman at papalitan ko ang nanay ko. Gusto ng lahat na maranasan ni Rong Bailan ang pagkatalo. Pagkatapos ng lahat, si Chairman Rong ay naging mataas at makapangyarihan sa loob ng mahabang panahon. Gayunpaman, naging maingat si Michael. Katutubo niyang nadama na ang bagay na ito ay hindi magiging madali. Sa makatuwid, ginamit niya ang kanyang kakayahan sa pagkadyos upang mahulaan kung ano ang mangyayari makalipas ang ilang minuto. Gusto niya talagang malaman kung magtatagumpay ang nakakabaliw na operasyon ni Jamie. Rumble. Isang napaka-engranding eksena ang lumitaw sa isip ni Michael. Hindi ito ang eksena ng isang laser cannon na binomba ang lihim na base ng pamilya Rong, ngunit ang panahon. Ito ay hangin, kidlat, isang marahas na bagyo. Bukod dito, sinamahan pa ito ng malalaking alon. Damn it! Mabilis na sinuri ni Michael ang taya ng panahon. Ipinakita nito na magiging maaraw at maangin sa mga susunod na oras. Paano ito posible? Nag-alala si Michael. Anong problema, Michael? Bakit hindi ka excited? Bakit parang nag-aalala ka? Tinapik ni Geng Wylan ang balikat ni Michael habang nagtatanong. Sagot ni Michael, better safe than sorry. Dapat tayong maghanda ng eroplano at maging handa na umalis anumang oras. Sabi ni Geng Wylan, oh. Bakit ang unconfident mo? Sa tingin mo ba ay hindi magtatagumpay ang pag-ataking ito? Ngunit bilang aking subordinate, kailangan kong purihin ka sa iyong pag-aalala sa aking kaligtasan at pag-iingat. Hinula na ni Michael na hindi magtatagumpay ang kanilang pag-atake. Gayunpaman, hindi masabi ni Michael sa kanila. Patuloy na tuwang-tuwa sina Geng Wylan at Jamie. Hahaha, malapit na tayo. Rong Bailan, mamatay ka. Tuwang-tuwa si Jamie. Si Geng Wylan ay may hawak na baso ng alak at labis na nagsasaya. Ngunit laking gulat nila nang biglang napuno ng madilim na ulap ang maaliwalas na kalangitan at nagsimulang umulan. Kakaiba. Bakit biglang umulan ng napakalakas? Damn it, this is chemical rain. Mayroon itong kinakaing unti-unting epekto. Lahat, pasok kayo dali. Huwag hayaang dumampi ang ulan sa iyong katawan. Kabanata 807, Pagbisita sa Pamilya Geng. Peter Patter. Ang mga patak ng ulan ay patuloy na bumabagsak, ang kulog ay patuloy na umaalingaw-ngaw, at ang kidlat ay patuloy na tumatama sa barkong pandigma. Dumagundong. Maaraw pa noong 1 minuto, ngunit biglang nagbago ang panahon. Hindi lang nagkaroon ng thunderstorm, kundi nagkaroon din ng smog. Damn it! Ito ay isang weather weapon. Makapangyarihan talaga ang pamilya Rong. Gumawa talaga sila ng weather weapon. Napuno ng damdamin si Geng Wylan. Ang mga sandatang pangpanahon ay isang napaka-nakakatakot na uri ng sandata na may kapangyarihang maihahambing sa mga sandatang nuclear. Tinasaliksik ng China ang gayong mga sandata mula noong ikalawang digmaang pandaigdig. Pagkatapos noon, sa tulong ng Diyos-Diyosan, ang mga sandata ng panahon ng pamilya Rong ay umabot sa isang napakapangangilabot na antas. Nagsimula ng mag-alala si Jamie. Ano ang dapat nating gawin? Maaari pa ba nating salakayin ang sikretong base ng pamilya Rong? Si John, na kinokontrol sa gilid, ay umiling ng matigas. Hindi natin kaya. Ang fog at torrential rain ay ang natural na mga kaaway ng laser weapons. Ang hamog ay maaaring magkalat ng mga laser beam at lubos na mabawasan ang kanilang pagkamatay. Hindi tayo maaaring magpaputok ng mga laser cannon sa ganitong panahon. Galit na galit si Jamie. Damn it! Ang napakalakas na laser cannon ay nabawasan na ngayon. Damn it, paano magkakaroon si Rong Bailan ng ganoong kalaban sa langit na sandata ng panahon? Sabi ni Michael, isa na ang nakumpirma namin. Ang reputasyon ng pamilya Rong ay karapat-dapat. Ang kanilang tunay na lakas ay talagang karapat-dapat na maging pinuno ng 8 dakilang pamilya. Kahit isang laser cannon ay hindi makakalaban sa kanila.
Aatake tayo ni Rong Beilan anumang oras. For safety's sake, umalis na tayo agad dito. Sa totoo lang, alam na alam ng lahat na ang pamilya Rong ay hindi pangkaraniwan. Imposibleng matalo sila ng ganoon lang. Ang lahat ay dumating sa pagkakataong ito para lamang usisay ng pamilya Rong. Ngayon, nakamit na nila ang kanilang layunin. Sinabi ni Geng Weilan, "Bueno, ang iyong naunang backup na plano ay napakaakma. Umalis na tayo dito." Agad na pinabalik ni na Geng Weilan at Michael ang kanilang eroplano. Kinontrol din ni Jamie si John para maglayag sa barkong pandigma. Pagkatapos umalis sa South China Sea, sinabi ni Geng Weilan kay Michael, bagaman hindi nagtagumpay ang nakatutuwang ideya ni Jamie, ang matapang mong pagtatangka ay naglantad din ng sekretong sandata ng pamilya Rong, ito ay isang sandata ng panahon. Michael, I have to praise you again. You're really the lucky star of the Geng family. As long as you are around, we can always uncover secret information that we haven't been able to obtain over the past few decades. It means a lot to my family to know about the Rong family's weather weapon. If not for Michael and Jamie, even though the Geng and Rong families had a close relationship, it would probably be impossible for them to witness the power of the Rong family's weather weapon anytime soon. Michael smiled. Mr. Geng, you flatter me. You asked me to find out the secrets of the Rong family. Have I completed my mission? Does the Geng family have anything that can resist weather weapons? Michael also wanted to know the true strength of the Geng family. Umiling si Geng Weilan. Masyado kang walang muwang. Sa tingin mo ba iyon lang ang mayroon ng pamilya Rong? Sa palagay mo ba ang mga armas ng panahon ang kanilang pinakamalaking sikreto? Imposible yan. Naglakas loob akong sabihin sa iyo iyon. Imposible talaga. Iyan ay dahil ang pamilya Geng ay nagsasaliksik din ng mga sandata ng panahon. Tiyak na hindi lang iyon ang sikreto ng pamilya Rong. Ang kanilang pinakamalaking sikreto ay dapat na nasa antas na lumalaban sa langit. Yung tipong nakakatakot sa pantalon natin. Naniniwala pa rin si Geng Weilan na ang pamilya Rong ay nagtataglay ng higit pang mga lihim na higit na hindi kapani-paniwalang nakakagulat. Malamig na singgal ni Michael. Tila ang pangalawang ranggo na pamilyang Geng ay ang pinakamalaking tagahanga ng pamilya Rong. Sabihin sa iyong pangalawang kapatid na bumalik sa England at ipagpatuloy ang pagkontrol kay John Addington. Utos ni Geng Weilan. Gusto kong maging sangla ng pamilya ko ang Addington family. Gayun din, gumawa ka ng malaking kontribusyon sa oras na ito. Gusto mo bang bumalik sa akin para tanggapin ang iyong award? Ibig mong sabihin, sa bahay mo. Bigla naman itong anabangan ni Michael. Nais din niyang bisitahin ang tirahan ni Geng. Ngumiti si Geng Weilan. Tama iyan. Miyembro ka na ng aming pamilyang Geng Weilan. Malaki rin ang naiambag mo sa amin. Kwalipikado ka nang makapasok sa bahay namin. Oo naman. Agad namang pumayag si Michael. Gusto niyang samantalahin ang magandang pagkakataong ito para malaman ang mga sekreto ng pamilya Geng. Kahit na maganda ang relasyon ni Michael sa pamilya Geng ngayon, nagkamali sila ng paniniwala na siya ay kanilang nasasakupan at nasa kanilang awa. Palaging may posibilidad na masira ang kanilang relasyon sa hinaharap at maaaring maging magkaaway ang dalawang panig. Gaya ng kasabihan, ang pagkilala sa kaaway ang susi sa tagumpay. Gusto ni Michael na maunawaan pa ang tungkol sa pamilyang ito na maaaring maging kalaban niya sa hinaharap. Sina Michael at Geng Weilan ay lumipad patungong Suzhou, China sa parehong eroplano. Sa panahong ito, tumawag at nag-message si Sean kay Michael, ngunit hindi tumugon si Michael. Halata na hinihimok ni Sean si Michael na bumalik at ipagpatuloy ang kanyang pananaliksik. Ngunit may sariling agenda si Michael. Ayaw niyang matali ni Sean. Lumapag ang eroplano sa isang magandang lugar na may malalagang halaman. May mga ranso ng kabayo, mga golf course at malinis na lawa. Ang pagiging nasa Suzhou ay parang pagpunta sa isang paraiso. Ito ay napakasaya. Hindi na kailangang sabihin, ang buong lungsod ay kabilang sa pamilya Geng. Dito nakatira si Geng Anli. Pagkababa ng eroplano, umupo si Michael sa isang unmanned na kotse na naghatid sa kanya sa isang marangyang bulwagan. Nang makarating sila sa kanilang destinasyon, automatikong bumukas ang pinto ng sasakyan. Walang tao sa paligid. Bumaba si Michael sa sasakyan at pumasok. Pagpasok pa lang niya ay napagtanto niyang naghihintay na si Madam Geng sa loob.
Isang masaganang hapunan ang inihanda. Michael, maligayang pagdating sa aking lugar. Nakasuot ng eleganteng puting damit si Madam Geng. Ngumiti siya ng matamis kay Michael. Bukod kay Madam Geng, marami pang tao ang naruroon. Marahil sila ay mga kapamilya niya o mga pinagkakatiwalaang kasama. Karamihan sa mga tao ay mga inchik, ngunit mayroon ding ilang iba pang mga lahi na naruroon. Maligayang pagdating sa bahay, Young Master Wylan. Ang isa sa mga lalaki ay lumuhad sa harap ni Geng Wylan at magalang na binati. Napatingin si Michael sa lalaking ito. Siya ay Caucasian at dapat ay nasa 23 taong gulang, mahaba ang buhok at napakagwapo. Ma'am. Halatang kilala siya ni Geng Wylan, ngunit hindi siya gaanong nagsalita nang umupo siya. Kumaway si Madam Geng kay Michael. Michael, pasok ka dali. Ipapakilala kita. Ito ang mga anak ko, sina Suking at Ziking. Ito ang isa ko pang anak, si Kylan. Ito ang CEO ng Military Division ng pamilyang Geng, si Bao Luo. Ito ang CEO ng aming Technology Division, Tyson. Ito ay... Masayang ipinakilala ni Madam Geng ang lahat kay Michael. Sa wakas, nang turn na ng Caucasian na lalaki, sinabi ni Madam Geng, ang apelyido niya ay Hudson, katulad ng sa iyo. Galing din siya sa US. Ang pangalan niya ay... Ang pangalan ko ay Quillon Hudson. Ikinagagalak kitang makilala. Ang lalaking ito ang nagkusa na maglakad papunta sa Michael at ipakilala ang kanyang sarili na may mapanghamong humalik sa kanyang mata. Kabanata 808, ang pagtatanong ng pamilya Geng. Hindi masyadong palakaibigan ang titig at tono ni Quillon. Bukod dito, malinaw na nagpalakas siya kaysa sa kinakailangan ng makipagkamay siya kay Michael. Isa itong tahasang hamon. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Michael. Wala siyang pakialam kung nakatagpo siya ng pang-aalipusto o diskriminasyon sa hindi pamilyar na kapaligirang ito. Sa kanyang paningin, kahit si Madam Geng ay isang ordinaryong tao lamang. Ang mga taong nasa ilalim niya ay hindi karapat-dapat na makaapekto sa kanyang kalooban. Kaya naman, hindi nagalit si Michael, at hindi rin niya pinalaki ang kanyang handshake pressure. Natatakot siya na kapag gumamit pa siya ng lakas ay mapilayan ang kamay ng lalaki. Magalang na tanong ni Michael, Mr. Hudson, ano ang pinangangasiwaan mo? Ang lahat ng mga tao sa kasalukuyan ay malamang na bahagi ng inner circle ni Madam Geng o napakahalagang talento sa pamilya Geng. Nais ding malaman ni Michael kung ano ang ginawa ng lalaking ito. Talagang naglakas loob siyang tretuhin siya ng ganito sa publiko. Iniwasan ni Quillon ang mata, ngunit pinilit pa rin niyang sumagot. Ako ang Chief Personal Assistant ni Madam Geng, na namamahala sa lahat ng kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Sandaling natigilan si Michael. Pinatunog ni Quillon na mayroon siyang napakahalagang trabaho. Gayunpaman, hindi ba't isa lamang siyang alipin? Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Michael. Naintindihan niya agad na si Quillon ay dapat ang gigolo ni Madam Geng. Sa paglipas ng panahon, napansin na ni Michael na may gusto si Madam Geng sa mga gwapong lalaki. Since she was willing to be intimate with Michael, siguradong marami na siyang naging partner na lalaki bago siya. At malamang na isa sa kanila si Quillon. Maaari din itong ipaliwanag kung bakit naging hindi pala kaibigan si Quillon kay Michael. Itinuring niya ito bilang isang karibal sa pag-ibig. Medyo hindi nakapagsalita si Michael. Siya ay isang Diyos, ngunit ang isang gigolo ngayon ay tumingin sa kanya bilang isang karibal sa pag-ibig. Michael, please sit down, sabi ni Madam Geng. Sige. Pagkaupo ni Michael ay umupo agad si Quillon sa tabi niya. Masayang sinabi ni Madam Geng, Michael, pagkatapos mong sumali sa pamilya Geng, paulit-ulit kang gumawa ng malaking kontribusyon. Hindi mo lamang natuklasan ang sikreto ng pamilya Addington, ngunit pinilit mo rin ang pamilya Rong na ibunyag ang kanilang sandata sa panahon. Lubhang gusto namin ang impormasyong ito sa loob ng maraming dekada. Ang CEO ng Military Division na si Bao Luo, ay nagtaas din ng kanyang baso. Michael, salamat sa pagsasabi sa amin ng sikreto ng pamilya Addington. Matapos malaman ang kanilang pagsasaliksik ay tungkol sa mga sandatang laser, sa wakas ay mas nakaka-relax na ako. At least hindi natin kailangang matakot sa pamilyang ito. Tiwala ang pamilya Geng sa pakikitungo sa pamilya Addington. Ngumiti si Geng Wylan. Bao Luo, hindi na kailangang makipag-ugnayan sa pamilya Addington. Si John Addington ay kontrolado na ngayon ng pangalawang kapatid ni Michael, si Jamie.
Inutusan ko si Jamie na ipagpatuloy ang pamamahala kay John at ipasakop ang mga Addington sa pamilyang Geng. Bumalik na sila sa England, at naniniwala ako na si Jamie ang humahawak sa pagkuha. Ano? Nakontrol ng kapatid ni Michael ang pamilya Addington. Oh my God, si Michael talaga ang pinakanamumukod-tanging inapo ng pamilya Hudson. Ang kanyang mga kakayahan ay kahanga-hanga. Michael, hayaan mong i-toast kita. Respeto. Maraming tao ang tumayo at nag-toast kay Michael. Magalang na tumayo si Michael at itinaas ang baso para uminom kasama ang lahat. Ang mga taong ito ay may hawak na mahahalagang posisyon sa pamilya Geng. Sa kanilang affirmation, magiging mas madali para sa Michael na tuklasin ang mga lihim ng pamilya Geng sa hinaharap. Biglang nagsalita ang bunsong anak ni Madam Geng na si Geng Ziking, isang babaeng maikli ang buhok na nasa early 20s. Michael, may tanong ako sa'yo. Tumingin si Michael kay Geng Ziking. Ang babaeng ito ay medyo cute. MS. Geng, sige lang. Ngumiti si Michael. Tinapik ang kanyang baba, tinanong ni Geng Ziking, narinig ko mula sa aking ina na tinanggihan mo si Lotta mula sa pamilya Smith. Si Lotta ay isang santo ng Switzerland. Ang ganda niya, di ba? Bakit mo siya tinanggihan? Sa halip, napunta ka sa aking ina. Para kay Geng Ziking, na isang batang babae sa kanyang early 20s, walang saysay ang gayong pagpili. Noon, tinanggihan ni Michael si Lotta dahil mayroon na siyang Lauren at Victoria, at ayaw nang magkaroon ng ibang asawa. Gayunpaman, hindi niya magagamit ang dahilan na ito ngayon. Kung ayaw mong gumawa ng anumang bagay na mapapahamak ang iyong mga asawa, bakit kayo nakipagtalik kay Madam Geng? Kasalanan lahat ni Sean kung bakit niya ginawa ang gulo ng kontrolin niya ang katawan ni Michael. Ngayon, walang pagpipilian si Michael kundi panatilihin ang katauhan na ito. Nag-isip sandali si Michael bago sumagot. Napakaganda talaga ni Lotta, tulad mo, Ziking. Gayunpaman, hindi ko gusto ang mga bata at inosenteng babae. Mas gusto ko ang mga mature na babae. Ngumiti si Geng Ziking at pinag-cross ang kanyang mga braso, ipinatong ang kanyang mga siko sa hapagkainan. Mahilig ka ba talaga sa mga babaeng mas matanda sa iyo? Bakit? Balita ko may asawa ka na mas matanda sa iyo ng 10 taon. Talagang hindi ka akit-akit sa iyo ang mga babae na kasing edad ko. Mula sa kanyang tanong, tila interesado si Geng Ziking kay Michael. Paulit-ulit niya itong tinatanong tungkol sa kanyang romantikong buhay. Hindi alam ni Michael ang isasagot. Paano na kaya? Ziking, napakaganda at cute mo. Kahit sinong lalaki mahuhulog sa'yo. Nagpatuloy si Geng Ziking sa pagtatanong sa kanya. Kung gayon, kung maaari kang pumili ng isang babae, sa pagitan namin ng aking ina, sino ang pipiliin mo? Damn it. Ito ay isang tanong na walang tamang sagot. Gayunpaman, mabilis na sumagot si Michael, pipili ko si Madam Geng. Hahaha. Nagtawanan ang lahat. Malungkot na hinampes ni Geng Ziking ang mesa, ngunit pagkatapos ay nagtanong, magugustuhan mo ba ako pagkatapos ng isa pang 20 taon? Mama, payag ka bang ibigay sa akin si Michael? Sabi ni Madam Geng, Ziking, itigil mo na ang panggugulo. First time ni Michael sa bahay namin ngayon. Huwag mo siyang takutin. Pinaril ni Geng Ziking si Michael ng isang napakakahulugang tingin. Ang babaeng ito ba ay sa akin? Naramdaman ni Michael na ganap na minana ni Geng Ziking ang pagiging baliw lalaki ng kanyang ina. Talagang katawa-tawa kung ibinahagi siya ni Madam Geng sa kanyang anak. Nang makitang kahit si Geng Ziking ay nagpapahayag ng kanyang pagmamahal kay Michael, si Quillon ay lalong nagselos. Uminom si Quillo ng isang baso ng alak at biglang nagtanong, Michael, narinig ko kay Madam Geng na pinatay mo ng mag-isa ang mga pinuno ng pamilya ng Park at Miyamoto. Paano mo nagawa? Hindi nagustuhan ni Michael ang kanyang tono at ugali. Hindi niya sineryoso si Quillon at ayaw niyang sagutin siya. Sa halip, sumagot si Michael, nasabi ko na kay Madam Geng ang tungkol dito. Hindi mo na kailangang ipaliwanag pa. Si Quillon ay labis na nalungkot. Sige, ipaliwanag mo kung bakit ka sumali sa pamilya Geng. Mayroon akong malubhang pagdududa tungkol sa iyong katapatan. Hinala ko may lihim kang motibo. Kabanata 809, protektahan si Emily. Agad na naging kakaiba ang kapaligiran. Alam naman ng lahat na mahal ni Madam Geng si Michael, kaya naman pinupuri siya ng lahat.
Ngunit si Quilon, na nag-iisang Amerikano sa kasalukuyan at kahit na may kaparehong apelyido bilang Michael, ay napaka-antagonistic sa Michael. Ito ang unang pagbisita ni Michael kaya walang naramdaman na ito ang kanilang lugar para magsalita para sa kanya. At sa totoo lang, sa karamihan ng mga nasa kasalukuyan, ang biglaang desisyon ni Michael na sundan ang pamilya Geng ay talagang karapat-dapat na hinala. Sabi ni Quilon, may kakayahan kang patayin si Park Sang-joon at Miyamoto Chujiro ng mag-isa. Ikaw ay hindi rin masasaktan, na na-inject ng Mirakuru Serum. Sa sobrang kakayahan mo, bakit mo pababayaan ang sarili mo at hihingi ng proteksyon sa pamilya Geng? May lihim ka bang motibo? Kumunat ang noo ni Michael kay Quilon. Alam talaga ng lalaking ito kung paano manggulo. Hindi tanga si Madam Geng. Siya ay isang babaeng kumokontrol sa buong pamilya Geng. Higit pa rito, siya ang nanguna sa pamilya Geng sa mataas na posisyon nito, pangalawa lamang sa pamilya Rong. Talagang hindi siya isang hanggal na babaeng lovesick. Hindi niya maniniwala ang lahat tungkol kay Michael dahil lang sa gusto niya ito. Siya ay may sariling paghuhusga tungkol sa katapatan ni Michael. Hindi na niya kailangan ang paalala ni Quilon. Kaya't ang mga salita ni Quilon ay nagparamdam sa lahat ng sobrang awkward. Walang sinabi si Madam Geng. Gusto niyang marinig ang sagot ni Michael. Sagot ni Michael. Pagkatapos kong patayin si Miyamoto Chujiro, iminungkahi ni Chairman Rong na ako ay tugisin. Kung ako lang, wala akong pakialam, pero may pamilya at kaibigan pa rin ako. Hindi ko kayang protektahan silang lahat at ayokong mapahamak sila dahil sa akin. Ang paliwanag ni Michael ay ganap na makatwiran. Alam ng maraming tao na mabait na tao si Michael. Bagamat napatay niya sina Park Sang-joon at Miyamoto Chujiro, iyon ay dahil pinilit muna nila siya sa isang sulok. Hindi kumbinsido si Quilon. Oh, sino itong mga pamilya at kaibigang binanggit mo? Hindi ba ligtas na ligtas ang iyong mga asawa at mga anak? Nagpatuloy si Michael. May mga tao rin na hindi ko asawa at mga anak. Halimbawa, may isang babae na kamukhang kamukha ng asawa kong si Victoria. Kinuha niya ang pagkahulog para sa aking asawa para sa isang kriminal na bagay at tinulungan siya ng marami. Ayokong madamay siya. Pip. May hawak na remote control si Madam Geng at pinindot ito. Isang holographic na imahe ang biglang lumitaw sa gitna ng dining room. Yung babaeng kamukha ni Victoria. Siya iyon, hindi ba? Tanong ni Madam Geng. Nagulat si Michael. Hindi niya inaasahan na inimbestigahan na ni Madam Geng ang lahat tungkol sa kanya. Alam niya pa ang tungkol sa babaeng ito. Biglang naramdaman ni Michael na minamaliit niya si Geng Anli. Malinaw na marami ring alam si Quilon tungkol sa nakaraan ni Michael. Ngumisi siya. Masyado kang malambot ang puso. Bakit ka nagpapasalamat sa isang kasuklam-suklam na babae dahil lang siya ang nahulog sa iyong asawa? Tama lang na mamatay ang hamak para sa amo. Tsaka hindi naman siya nakulong diba? Balita ko, KTV hostess daw ang babaeng ito. Hehe, worth your attention ba ang buhay at kamatayan ng ganyang tao? Tinaman ng tingin ni Michael si Quilon at nagpatuloy. Gayun din, ang aking asawa, si Victoria, ay may isang nakababatang kapatid na babae na tinatawag na Emily. Pip. Pinindot muli ni Madam Geng ang remote. Lumipat ang imahe kay Emily. Ang larawan ni Emily ay iyong nakauniforme ng flight attendant. Tanong ni Madam Geng, siya ba yan? Gusto ko ang babaeng ito. Gusto ko ang kanyang hitsura. Sa palagay ko, mas maganda siya kaysa sa kapatid niyang si Victoria. Pagkatapos ng komento ni Madam Geng, maingat na sinuri ni Geng Wylan ang larawan. Biglang putol ni Quilon. Young Master Wylan, iniisip ko rin na hindi masama si Emily. Sa tingin ko siya ay lubos na katugma sa iyo. Gusto mo bang tawagan siya at makilala? Sa pagtingin sa malapad ng ngiti ni Quilon, naunawaan kaagad ni Michael na gusto ng B***** na ito na makipaglaro kay Geng Wylan kay Emily. Paanong ang isang marangal na young master na tulad ni Geng Wylan ay mahilig kay Emily, na may ordinaryong background? Napahawak si Geng Wylan sa kanyang baba habang nakatingin sa litrato ni Emily. Oo, hindi masama. Gusto ko rin ang hitsura niya. Marahil ay iniisip ninyong mga Amerikano na si Ivy ang numero unong kagandahan, ngunit sa palagay ko ay mas maganda si Emily kaysa sa kanya. Michael, hilingin mo si Emily na pumunta rito. Hindi. Agad namang tinanggihan ni Michael ang kahilingan ni Geng Wylan. P****.
Ang lakas ng loob mong tanggihan ang kahilingan niyang Master Wylan. Michael, alamin ang iyong lugar. Tiyang Master Wylan ang iyong Panginoon. Kailangan mong makinig sa lahat ng kanyang mga utos. Kahit gusto niya ang asawa mong si Victoria, kailangan mong pumayag. Malakas na sabi ni Quillon. Pinandilatan ni Michael si Quillon, nagnanais na martilyo niya ito hanggang mamatay sa lugar. Kung hindi dahil sa kanya, malamang hindi magiging interesado si Geng Wylan kay Emily. Kapag ang ganitong uri ng makapangyarihang young master ay naging interesado sa isang babae, hindi siya titigil hanggat hindi niya nakuha ito. Nang makitang bugbugin na ni Michael si Quillon, nagmamadaling sinabi ni Geng Wylan, "Hoy, huwag mong sabihin iyan." Nakahanap si Michael ng napakaraming kapaki-pakinabang na impormasyon para sa aming pamilyang Geng at siya ang aming bayani. Paano ako magiging walang hiyang hihilingin ang kanyang asawa? Gayunpaman, hipag mo lang si Emily at walang asawa. Sa status ko, it should be her honor that I fancy her, right? Michael, bakit ka tumanggi? Sabi ni Michael, si Emily ay nakababatang kapatid ng asawa ko. Tinatrito ko rin siya bilang pamilya. Hindi siya isang kalakal. Hinding-hindi ako papayag na may manakit sa kanya. Hindi siya nagatubiling ipagsapalaran na masaktan si Geng Wylan para maprotektahan si Emily. Isa pa, hindi lang hipag ni Michael si Emily. Siya rin ang babae ni Michael. Kailangang aminin ni Michael na may nararamdaman siya para kay Emily. Gusto niya rin si Emily. At nagustuhan niya ito hindi lang dahil sa kagandahan o figure nito kundi dahil may ibinigay si Emily kay Michael na hindi kaya ni Victoria. Ang unang lalaki ni Victoria ay hindi si Michael. Siya ay 30 taong gulang na nang makilala siya nito. Ngunit ang unang lalaki ni Emily ay si Michael. Sina Victoria at Emily ay magkapatid na babae, kaya natural na marami silang pagkakatulad. Kaya nga, kung minsan, tinatrato silang dalawa ni Michael bilang kanyang mga asawa. Hindi siya papayag na may humawak sa kanila. Kanina pa, nag-post si Emily sa kanyang social media account na may boyfriend na siya. Hindi maitatanggi ni Michael na medyo nagseselos siya. Matapos malaman na nagbibiro siya, mas gumaan agad ang pakiramdam niya. Hindi kailanman makikialam si Michael sa kalayaan ni Emily na makipag-date, magka-boyfriend at magpakasal. Gayunpaman, hindi maitatanggi na medyo may pagka-possessive siya sa kanya. Kabanata 810, kunin si Emily. Paprotektahan ni Michael si Emily tulad ng pagprotekta niya kay Victoria. Gusto niyang makita itong masaya at hinding-hindi papayag ang isang playboy na tulad ni Geng Wylan na paglaruan ang kanyang nararamdaman. Nang makitang labis na nagmamalasakit si Michael kay Emily, sinabi ni Madam Geng Wylan, may bilyon-bilyong kababaihan sa mundong ito. Maaari kang pumili ng alinman sa mga ito. Bakit kailangan mong piliin si Emily? Malaki ang naging kontribusyon ni Michael sa aming pamilya. Ang hapunan na ito ay para salubungin siya. Huwag mong guluhin ang sarili namin. Sobrang pinahahalagahan pa rin ni Madam Geng si Michael at inaalala ang kanyang nararamdaman. Malaki ang ipinagbago ng ugali ni Geng Wylan kay Michael. Bagamat hindi siya nasisiyahan, pumayag siya. Sige, hindi ko natatantanan si Emily. Anyway, I think this girl is too chubby. Sa mata ng mga incheck, ang sexing curve ng mga babaeng Caucasian ay itinuturing na masyadong chubby. Sa mga incheck, maganda ang payat. Si Quillon ay labis na nalungkot. Hindi niya inasahan na si Madam Geng at Geng Wylan ay labis na nagmamalasakit sa opinyon ng lingkod na ito. Tumangging umatras, nagpatuloy siya. Michael, wala ka bang ibang hipag na celebrity? Balita ko maganda daw siya at maganda ang mukha niya. Wala kang pakialam kung siya ang pipiliin niyang Master Wylan, di ba? Pip. Pinindot muli ni Madam Geng ang remote control at bumungad ang mukha ni Jenny. May dalawang litrato niya. Ang isa ay sa kanya bago ang plastic surgery, at ang isa ay sa kanya pagkatapos. Hindi inaasahan ni Michael na mag-iimbestiga ng mabuti ang pamilya Geng. Nalaman pa nila kung ano ang hitsura ni Jenny bago ang kanyang plastic surgery. Sabi niya kay Geng Wylan. Si Jenny ay isang walang kabuluhang babae. Kung alam niya ang iyong pagkatao, malamang na matutuwa siyang makipag-date sa iyo. Bagamat pareho sina Jenny at Emily ay hipag ni Michael, ang kanyang saloobin sa kanila ay magkaibang mundo. Handang protektahan ni Michael si Emily tulad ng ginawa niya kay Victoria, ngunit wala siyang gaanong pagmamahal kay Jenny.
Noong una siyang ikinasal kay Ivy, madalas na kinukutya ni Jenny si Michael. Bagamat kinalaunan ay pinakitunguhan niya si Michael ng maayos at ipinahayag pa ang kanyang pagmamahal sa kanya, iyon ay pagkatapos niyang napagtanto na mayaman si Michael. Sa pagtatapos ng araw, si Jenny ay katulad ng iba pang pamilya ng Camden. Nagustuhan lang nila ang mga mayayaman. Kung ito ay isang lalaki na katayuan ni Geng Wyland, si Jenny ay sabik na may mangyari sa pagitan nila. Hindi na kailangang pigilan ni Michael si Geng Wyland na habulin si Jenny. Gayunpaman, umiling si Geng Wyland matapos tingnan ang larawan. Medyo sexy ang figure niya. Sa kasamaang palad, hindi ko gusto ang mga babaeng nagpaplastikan. Hindi nagustuhan ni Geng Wyland si Jenny. Matapos ang 2 oras at 3 ikot ng alak, medyo nahilo si Madam Geng. Lumapit siya at ipinatong ang kamay sa balikat ni Michael. Malapit ka nang kumain ha. Ito ang unang pagkakataon mo dito ngayon. Halika, ipapakita ko sa iyo ang paligid. Mula sa nagmumungkahi na ekspresyon ni Madam Geng, masasabi ng lahat na pagkatapos kumain at uminom ng kontento, magkakaroon ng kaunting kasiyahan si Madam Geng kasama si Michael, ang kanyang bagong kasintahan. Madam Geng. Galit na nagsalita si Quillon. Sabi ni Madam Geng, "Nako, Quillon, matagal ka nang hindi umuuwi para makita ang mga magulang mo, di ba? Hindi kita kailangan nitong ilang araw. Maaari ka nang umuwi at bisitahin ang iyong pamilya." With that, she left, leading Michael by the hand. Damn it, damn it, damn it. Pumalik si Quillon sa kanyang silid at sa sobrang galit ay sinimulan niyang itapon ang mga gamit. Ginoo. Quillon, huminahon ka. Isang subordinate ang lumuhad sa harap ni Quillon. Si Quillon ang paboritong gigolo ni Madam Geng. Masasabing paborito rin niya ito. Isa rin siyang ambisyosong tao. Dahil ayaw niyang maging gigolo na lang, ginamit niya ang kanyang kasalukuyang katayuan para magtali sa isang grupo ng mga nasasakupan na may tiyak na antas ng lakas. Hindi ako papayag na agawin ng Brat Michael na iyon ang posisyon ko. Dapat kong ilantad ang kanyang tunay na kulay at masaktan siya kay Madam Geng o Young Master Wyland. Tom, inuutusan kitang magpadala kaagad ng isang tao sa US at hulihin si Emily. Nagustuhan siya ni Young Master Wyland at gusto ko siyang ialay sa kanya. Oo. Ang timog silangan na rehiyon ng US. Sa isang marangyang resort, umiinom ng nyog at kumakain ng merienda ang isang dalisay at cute na batang babae na may maputi na balat, nakasuot ng shorts na halata ang kanyang mahahabang binti. Naka-cross-leg siya sa sofa at nanunood ng sine. Ang babaeng ito ay may malambot at mahabang buhok na umabot sa kanyang balikat. Ang kanyang matigas at makinis na pisngi ay nagpapatunay din na siya ay isang bata at natural na kagandahan. Si Emily yun. Sob. Sobrang ganda talaga ni Kate Beckinsale. Kapag ako ay 40 taong gulang, dapat kong alagaan ang aking sarili at manatiling kasing ganda niya. Napatingin si Emily sa matikas na babae sa screen na may inggit at paghanga. Nanunood siya ng American action comedy na Jolt. Puntong hininga, kasalanan ni Victoria ang lahat sa paghahanap ng napakahusay na asawa, dahilan para tumaas ang standards ko ngayon. Paano magkakaroon ng isa pang Michael sa mundong ito? Hindi ba ako mag-iisa hanggang sa mamatay ako? Nagpout si Emily na may malungkot na ekspresyon. Sa kanyang edad, dapat ay sabik na siyang lumabas sa mga petsa. Napakaganda niya kaya napakadali para sa kanya na mangakit ng mga lalaki. Gayunpaman, pagkatapos maranasan na makasama si Michael, napagtanto ni Emily na hindi na niya gusto ang ibang mga lalaki. Kadalasan, tahimik na ginuguniti ni Emily ang oras na kasama niya si Michael sa kotse. Sa tuwing naiisip niya iyon, sobrang saya ang nararamdaman niya. Biglang may pumasok na lalaki. Sa sobrang takot ni Emily ay ikinalat niya ang kanyang mga merienda sa lupa. Gusto niyang gamitin ang unan bilang sandata, ngunit pakiramdam niya, kahit ipagsapalaran niya ang kanyang buhay, malamang na hindi niya matatalo ang lalaking ito. Kaya naman, inilagay niya ang unan sa kanyang kondongan upang harangan ang tanawin ng kanyang magagandang binti. Ayaw niyang magkaroon ng anumang masamang pag-iisip ang nanghihimasok na ito. Gayunpaman, walang ginawa ang lalaki kay Emily. Ms. Emily, isang grupo ng mga hindi kilalang tao ang biglang dumating at ang ibig nilang sabihin ay sinasaktan ka. Hindi ko pa nakita ang kanilang mga armas. Natatakot ako na hindi kita maprotektahan sa pagkakataong ito, ulat ng lalaki.
Umupo si Emily sa sofa na may unan. Ikaw ay isang hindi kilalang tao sa iyong sarili. Sino ka para sabihin yan sa iba? Sabi ng lalaki, MS. Emily, actually, kanina pa kita lihim na pinoprotektahan. Hindi kita sasaktan. Kung hindi dahil sa biglaang pangyayari ngayon, hindi sana ako nagpakilala at naiistorbo ang bakasyon mo. Biglang nagningning ang mga mata ni Emily. Ah, pinadala ka ba ni Michael para protektahan ako? Tumigil sandali ang lalaki. Ah, inalis namin yung taong pinadala ni Mr. Michael para protektahan ka. Pinadala ako ng ibang tao na maituturing na kaibigan ni Mr. Michael. Medyo natarante si Emily, pero pakiramdam niya ay hindi masamang tao ang lalaking ito. Kasama niya si Michael. Napangiti si Emily. Sige. Dahil may darating na masasamang tao, iyan mo akong ilayo. Kabanata 811, dumating si Emily sa The Gang Residence. Mabilis na bumangon si Emily mula sa sofa na nakayapak at nagsimulang mag-impake ng kanyang mga gamit. Hintayin mo ako. Gusto kong kunin ang bag ko at damit na kabibili ko lang. Napakamot sa ulo ang lalaki at tumingin sa cute na si Emily, hindi alam ang gagawin. Sige, tapos na akong mag-impake. Tara na. Masayang naglakad si Emily. Smack. Marahang hinampis ng lalaki ang leeg ni Emily, at nawalan siya ng malay. Pasensya na po MS Emily. Ang utos ni Master ay huwag kang dalhin para makatakas. Makalipas ang 8 oras. Isang eroplano ang lumapag sa Susho kung saan nakatira ang pamilya Geng. Bumaba si Emily sa eroplanong iyon. Inihatid siya ng ilang Caucasian na lalaki sa isang unmanned na kotse. Hindi nagtagal, dinala si Emily sa kwarto ni Quillon. Ginoo. Quillon, dinala namin si Emily Clark. Nagsumbong ang isa sa mga lalaki. Ngumiti si Quillon at tumingin kay Emily. Pinalaki niya ito at napagtanto na ang babaeng ito ay talagang maislan at cute. Siya ay isang pambihirang hiyas. Ikaw ba si Emily Clark? Tanong ni Quillon. Umiling si Emily. Hindi, maling tao ang nahuli mo. Hindi ako si Emily Clark. Ang pangalan ko ay Emma Clark. Galit na sabi ni Quillon, B***. Ikaw si Emily Clark. Nasa akin na ang litrato mo, at gusto mo pa ring tanggihan. Sabi ni Emily, tapos ikaw pa talaga ang kakaiba. Dahil alam mo na ako si Emily Clark, bakit ka nagsasayang ng hininga sa pagtatanong sa akin? Senile ka ba? Hindi ka naman mukhang matanda. Hindi inaasahan ni Quillon na ganito pala ang talas ng dila ni Emily. Hindi lamang siya natakot, ngunit naglakas loob pa siyang kutsain siya. Nililigawan mo si kamatayan. You wild girl? Dahil hindi ko mailabas ang galit ko kay Michael, ilalabas ko muna sa hipag niya. Inabot ni Quillon at akmang sasampalin si Emily. Gayunpaman, medyo maliksi si Emily. Umatras siya at naiwasan ang atake ni Quillon. Frustrated, lumapit si Quillon sa kanya at inabot ni Emily ang kanang paa para madapa siya. Ouch! Bumagsak si Quillon sa lupa at napasigaw sa sakit. Alam mo kung fu. Damn it, bakit wala sa report about you? Si Quillon ay labis na nalungkot. Nag-cross arm si Emily at nanunuya, thirst, thirst, thirst. Sir, masyado kang mahina. Hindi mo matatalo ang isang maliit na babae na tulad ko. Sa pangangatawan mo, hindi ka pwedeng maging kontrabida, understand? Pinapayuhan kitang maging mabuting tao. P***. Kakamutin ko ang mukha mo at tingnan mo kung maglalakas loob ka pang kutsain ako. Totoong gwapo lang si Quillon at may kaunting lakas. Regular siyang nagwo-workout, pero pagkatapos ng pagiging under ni Madam Geng, na-realize niyang wala na siyang energy para mag-gym. Ngunit kahit na inilabas ni Quillon ang kanyang kutsilyo, si Emily ay nakatayo doon ng mahinahon ng walang anumang takot. Kumunat ang noo ni Quillon na hindi makapaniwala. Naisip niya sa kanyang sarili, hindi tama iyon. Ang impormasyon ay nagpapakita na si Emily ay lumaki sa isang ordinaryong pamilya. Maliban sa pagiging air stewardess, wala siyang gaanong karanasan sa buhay. Logically speaking, dapat matakot siya sa akin. Bakit ang tahimik niya? Siyempre hindi talaga magagalit si Quillon sa mukha ni Emily. Dinala niya siya rito para ayalay kay Geng Wylan. Naramdaman na ni Geng Wylan na masyadong voluptuous si Emily at sa mukha lang niya naaakit. Hindi niya ito gugustuhin kung masisira ang mukha nito. Anong mali? Natatakot ka bang umatake? Tinadya pa ni Emily na i-provoke si Quillon para kumilos.
Itinapon ni Quillon ang kutsilyo at ngumuso. Brat, wala akong oras para turuan ka ng leksyon. Ihaharap ka sa dakilang Young Master Wylan. Kung maglakas loob kang tretuhin si Young Master Wylan ng ganoong ugali mamaya, maaari mong hintayin ang kamatayan. Terena, dalhin mo siya kay Young Master Wylan. Ding dong. Sino ito? Young Master Wylan, ako ito, Quillon. Pasok. Pinapasok ni Quillon si Emily kasama ang kanyang mga subordinate. Sa sandaling iyon, suot ni Geng Wylan ang kanyang VR goggles at nag-iski sa virtual na mundo. Kinailangan nilang maghintay ng buong 20 minuto bago tinanggal ni Geng Wylan ang kanyang salaming decollar. Nagmamadaling lumapit si Quillon at sinabing, Young Master Wylan, alam ko na nagustuhan mo ang hipag ni Michael, kaya nagpadala ako ng isang tao upang dalhin si Emily Clark dito. Tingnan mo. Tumingin si Geng Wylan sa direksyon ng pinto. Mayroon talagang isang dalisay at magandang binibini. Noong una, naisip ni Geng Wylan na si Emily ay masyadong mataba sa mga larawan. Gayunpaman, sa mas malapit na pagsisiyasat, natanto niya na ang kanyang mga curve ay sexy sa totoong buhay. Oo, hindi masama sa lahat. Ngunit ano ang mali sa iyo? Bakit mo dinala si Emily dito? Hindi mo ba narinig ang sinabi ng nanay ko? Tinaway ni Geng Wylan si Quillon. Sabi ni Quillon, Young Master, sobra ang pagmamahal ni Madam Geng kay Michael. Handa pa siyang baliwalain ang iyong mga kagustuhan para sa kanya. Sa tingin ko, bilang miyembro ng pamilyang Geng, dapat siyang magkusa na mag-alok sa iyo ng kahit anong gusto mo. Wala siyang karapatang tanggihan ka. Hindi rin nasisiyahan si Geng Wylan na tinanggihan siya ni Michael. Hindi man lang niya hinihingi si Lauren o Victoria. Anong karapatan niyang tanggihan siya? Isang karangalan ng kanyang hipag na nagustuhan niya ito. Tama ka. Wala akong pakialam kung ano ang iniisip ng isang subordinate. Kasabay nito, naglakad si Geng Wylan patungo kay Emily. Nagmamadaling pinaalalahanan siya ni Quillon, Young Master, napakatigas ng ulo ng babaeng ito. Baka hindi siya masyadong payag. Bakit hindi natin siya bigyan ng gamot para mas maging masunurin siya? Nagalit si Geng Wylan. P***starred, sino ba ako sa tingin ko? Kailangan ko bang gumamit ng mga kasuklam-suklam na pamamaraan para makakuha ng babae? Si Geng Wylan ay palaging mayabang. Buo ang kanyang paniniwala na siya ang pinakaiginagalang na tao sa mundo. Sa hinaharap, siya ang magiging pinuno ng mundo. Sa makatuwid, hindi siya kailanman gagamit ng mga kasuklam-suklam na pamamaraan upang makakuha ng isang tao. Kung may gusto si Geng Wylan sa isang babae at hindi gumanti ang babaeng iyon, papatayin lang niya ito. Na may ngiti sa kanyang mukha, naglakad si Geng Wylan patungo kay Emily at malumanay na sinabi, Kumusta, magandang Ms. Emily. Sa hindi inaasahan, hindi siya tinatrato ni Emily tulad ng ginawa niya kay Quillon. Sa halip, tumingin ito sa kanya ng may paghanga. Ah, ang gwapo mo. Ikaw ba ang kumidnap sa akin? Nagulat si Quillon. Tinawag ni Emily na gwapo si Geng Wylan. Bakit ngayon lang naging masama ang ugali niya kay Quillon? Hindi ba kasing gwapo ni Geng Wylan si Quillon? Ito ay naging napakalungkot niya. Tuwang-tuwa si Geng Wylan na pinuri. Pasensya na, sweetheart. Hindi ako ang nang-kidnap sa'yo. It was my subordinate who acted on his own accord. Natakot ka ba? Sabi ni Emily, napakatakot at mabangis sila. At saka, ngayon lang ako gustong molestiyahin ng taong ito. Takot na takot si Quillon. Young Master, huwag kang makinig sa kanyang kalokohan. Ako. Talagang hindi. Kabanata 812, may nangyari kay Emily. Smack. Tinampal ni Geng Wylan ang gwapong munting mukha ni Quillon sa galit. Okay lang kung dinala mo siya dito nang walang pahintulot, pero alam mo na gusto ko si Ms. Emily, pero naglakas loob kang hawakan siya. Nakalimutan mo na ba status mo? Gusto mo bang personal na utusan ng nanay ko ang pagbitay sa iyo? Lumuhad si Quillon sa lupa at nalungkot na sinabi, Young Master Wylan, hindi talaga. Huwag maniwala sa kanya. Hindi naman siya ganito ngayon lang. Pinagpatuloy ni Emily ang paghanga kay Geng Wylan. Napakatanga mo nang sinaktan mo siya ngayon lang. Napakalalaki mo. Mas gusto ko ang mga lalaking katulad mo. Ganoon ba? Napangiti si Geng Wylan. Tinipa niya si Quillon. Arg. Napakalakas ng sipa na ito, at samuka ng dugo si Quillon. Itong si Emily ang sampain.
Alam ni Quillo na sinasadya ni Emily si Geng Wylan na salakayin siya. Mali lahat ang impormasyon tungkol sa kanya. Lahat ng ito ay mali. Tinisi ni Quillo ang pamilya Geng sa pagkakakuha ng impormasyon ni Emily ng mali. Inilarawan siya sa ulat tungkol sa kanya bilang isang inosente at cute na babae na napakadaling pakitunguhan. Gayunpaman, napagtanto ni Quillo na ang babaeng ito ay mabagsik at makasalanan. Hindi siya simple at cute sa lahat. Dalawang pangungusap lang mula sa kanya ay sapat na para bugbugin si Quillon. Talagang hindi walang muwang ang babaeng ito. Wow! Napakagaling ni Mr. Wylan. Pumalakpak ulit si Emily. Tinanong ni Geng Wylan si Emily, alam mo na ba ang pangalan ko? Natigilan sandali si Emily bago seryosong nagpaliwanag. Narinig kong tinawag kanyang Young Master Wylan, kaya alam ko ang pangalan mo. Pero tama ka, hindi pa tayo formal na nagpapakilala. Nagkusa si Geng Wylan na iabot ang kanyang kamay at sinabi sa napaka-gentleman na paraan, hello, Ms. Emily Clark. Ikinagagalak kitang makilala. Ang pangalan ko ay Geng Wylan. Masayang inabot din ni Emily para makipagkamay sa kanya. Gayunpaman, ito ay hindi lamang isang simpleng pagkakamay. Matapos hawakan ang kamay ni Emily, sadyang hinawakan ito ni Geng Wylan ng mahigpit, na gustong subukan ang kanyang saloobin sa kanya. Kung si Emily ay sabik na hilahin ang kanyang kamay, ibig sabihin ay medyo lumalaban siya sa kanya. Ngunit hindi iyon ginawa ni Emily. Ano man ang ginawa ni Geng Wylan, hindi siya lumalaban. Ngumiti si Geng Wylan. Mukhang maaari tayong maging mabuting magkaibigan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sumagot si Emily, basta good friends. Gusto kong maging girlfriend mo, Mr. Wylan. Mas maganda kung pakasalan kita at maging asawa mo. Nagulat si Geng Wylan. Nag-iisip pa siya kung paano liligawan si Emily, at hindi niya inaasahan na ganoon pala ito ka-direct. At siya ay prangka. Sinabi niya na gusto niyang pakasalan siya at maging kanyang babae. Ha. Sige. Kung gagawa ka ng mabuti at baka may pagkakataon ka, hahaha. Natuwa si Geng Wylan. Ang pagtulog kasama ang magandang hipag ni Michael ay isang magandang paraan para mailabas ang kanyang mga pagkabigo. Habang nasasaksihan ang eksenang ito, naisip ni Quillon sa kanyang sarili, hindi ko akalain na ganito pala kaga ang babaeng ito. Akala ko siya ay isang dalisay at inosenteng babae. Hehe, Michael, masyado kang nagmamalasakit sa iyong maliit na Emily. Kung alam mong may kasama siyang iba, sasakit ang puso mo, di ba? Huwag kang mag-alala, sasabihin ko sa iyo ang mabuting balita sa lalong madaling panahon. Sa kwarto ni Madam Geng. Matagal nang naging matalik sina Geng Anli at Michael. Nakipaglaro sa kanya si Michael at lalong na-appreciate ang kakisigan at alindog ni Madam Geng. Pakiramdam niya ay hindi na kailangang magpakababa si Geng Anli sa edad at hitsura nito. Sa halip, naramdaman niyang mas kaakit-akit pa ang tunay na Madam Geng kaysa sa tinaguriang Hollywood #1 beauty na si Marilyn Monroe. Habang isinusuot ni Geng Anli ang kanyang damit, lumapit si Michael sa isang mesa. Napagtanto niyang maraming puting papel sa mesa. Ang mga papel ay blanko lahat at nakasalansan sa mesa. Kakaiba, wala ring panulat sa mesa. Ano ang tinitignan mo? Nakabihis na si Geng Anli. Lumapit siya at marahang hinaplos ang kanang tenga ni Michael gamit ang kanang daliri. Wala. Mahilig ka bang magsulat? O gumuhit? Bakit ang daming blankong papel dito? Si Geng Anli ay kaakit-akit na sumandal sa mesa at nagtanong, Darling, sinusubukan mo bang malaman ang ilang sekreto mula sa akin? Nandito ka ba talaga dahil gusto mong malaman ang mga sekreto ng pamilya natin? Mabilis na sinabi ni Michael, hindi po, Madam Geng. Nagdududa ka ba sa intensyon ko? Sinabi ni Geng Anli, hindi na kailangang mag-alala, mahal. Kahit ikaw, hindi mahalaga. Hindi kita magagalit o paparusahan dahil dito. Sa mundong ito, lahat ay gumagamit ng isa't isa. Nasa akin ang kailangan mo. Kaya ka nandito. Ito ay walang bago. Nakukuha ng lahat ang gusto nila. Mapasaya mo ako at mapoprotektahan kita mula sa pamilya Rong. Makatarungan iyon, di ba? Ngumiti si Michael. Talagang kakilakilabot si Geng Anli. Siya nga ang pinuno ng pangalawang ranggo ng pamilya pagkatapos ng mga Rong. Hindi siya tanga tulad ng pamilya Miyamoto. Mukhang alam na ni Geng Anli sa simula pa lang na hindi sinsero si Michael sa pagsunod sa pamilya Geng. Nagpatuloy si Geng Anli.
I appreciate you helping me find the secrets of the other family, but I'm sorry, hindi ko masabi sa iyo ang family secret namin, natatakot ako na hindi mo mahanap ang sagot mula sa akin. Tumango si Michael. Napaka-normal. Lahat ng tao may sikreto. May sikreto din ako. Hindi mo rin sila kilala. Oh, ano ang sikreto mo? Tanong ni Geng Anli. Gusto mo bang malaman? Maaari tayong makipagpalitan. Mauna ka na, alok ni Michael. Naughty brat, sa tingin mo ba mapapalitan ng isa ang mga sikreto natin ng ganun-ganun lang? Kinurot ni Geng Anli ang mataas na nose bridge ni Michael at ngumiti. May dala ako. Lalabas muna ako saglit. Hahanapin kita mamaya. Bye. Kumaway si Michael. Pagkaalis ni Geng Anli, ngumiti siya at bumulong sa sarili. Geng Anli, totoo hindi mapapalitan ng 1-for-1 ang mga sekreto natin, pero hindi dahil hindi may kukumpara ang sekreto ko sa iyo. Bagkus. Paano may kukumpara ang sekreto ng iyong pamilya sa akin? Si Michael ay isang Diyos, at maaaring hulaan ang hinaharap. Pakiramdam niya ay kakaiba ang mga blankong puting papel na ito. Hindi sila mukhang ordinaryong papel. Umupo si Michael sa desk at sinubukang makakuha ng pangitain. Sana makakuha ako ng pangitain ng sekreto ng pamilya Geng dito. Hindi alam ni Michael kung anong uri ng pangitain ang kanyang makukuha. Sa huli, wala siyang hinulaang sekreto ng pamilya Geng. Sa halip, isang nakagigimbal na eksena ang kanyang nakita. Si Geng Weilan, nakayakap sa isang dalisay at magandang babae mula sa likuran. At ang babaeng iyon ay si Emily. Kabanata 813, bitawan mo ang babaeng iyan. Ano? Napatayo sa kinauupuan si Michael dahil sa gulat. Bakit kasama ni Emily si Geng Weilan? Kinidnap ba siya? Kahapon, tumanggi si Michael na ialok si Emily kay Geng Weilan. Gayunpaman, malinaw na naaakit si Geng Weilan sa pagiging inosente at kagandahan ni Emily. Marahil ay lihim siyang nagpadala ng isang tao upang kidnapin siya. Damn it, Geng Weilan. Kung maglakas loob kang hawakan siya, kahit ang nanay mo ay hindi ka mapoprotektahan. Nag-aalalang lumabas ng silid si Michael. Mabilis siyang naglakad patungo sa pakpak ng malaking tirahan ni Geng Weilan. Sa daan, nakasalubong niya si Quillon sa ilang mga flower bed. Tinadya ni Quillon na tumambay sa paligid para mabangga si Michael. Nang makita siya ay agad siyang pumunta sa harapan. Michael, may sasabihin ako sa'yo. Hehe. Napatingin si Michael kay Quillon. Umalis ka. Wala akong panahon makipag-usap sa'yo ngayon. Gustong sabihin sa kanya ni Quillon ang tungkol kay Emily at himukin siya ng aksyon. Paano niya siya hinayaang umalis ng ganon-ganon lang? With that, hinawakan niya ang manggas ni Michael, gusto siyang hilahin pabalik. F*** ka. Biglang ibinayo ni Michael ang kanyang braso, dahilan para matamba si Quillon sa lupa. Alam ni Quillon na napakalakas ng katawan ni Michael matapos iturok ng Miraculous Serum. Ang isang ordinaryong tao tulad ni Quillon, na walang karanasan sa pakikipaglaban, ay hindi kailanman makakapigil kay Michael. Gayunpaman, nais lamang ni Quillon na sabihin kay Michael ang isang piraso ng impormasyon. Maaari lang siyang gumamit ng mga salita. Bago pa makalayo si Michael, mabilis na sumigaw si Quillon, Michael. Huwag ka pa umalis. Hayaan kong sabihin sa iyo ang isang piraso ng magandang balita. Ang iyong magandang hipag, si Emily, ay kasalukuyang nagkakaroon ng romantikong oras kasama si Young Master Weilan sa kanyang silid. Hahaha, guess what positions ang gagamitin nila? Nais ni Michael na magmadali sa lugar ni Geng Weilan sa lalong madaling panahon at hindi maantala ni Quillon. Gayunpaman, napatigil si Michael sa kanyang paglalakad nang marinig niya ang mga salita ni Quillon. Tumalikod si Michael at hinawakan si Quillon. Bakit nandito si Emily? Sino ang kumidnap sa kanya at nagdala sa kanya dito? Ikaw ba yan, B****starred ka? Hindi nagustuhan ni Quillon ang pagmamaneho ni Michael. Sinubukan niyang makawala, ngunit kahit anong pilit niya ay hindi siya makawala sa pagkakahawak ni Michael. Gayunpaman, si Quillon ay nanatiling napakamayabang. Tama iyan. Ako ang nagpadala ng isang tao upang dalhin si Emily dito para iharap siya kay Young Master Weilan. Thirst. Ang pinakamamahal mong hipag ay ginagampanan ni Young Master Weilan ngayon. Masakit ba ang puso mo? Walang kwenta ang makaramdam ng sakit sa puso. Bilang mga lingkod, kailangan nating isakripisyo ang lahat para mapasaya ang ating amo.
Michael, sanay ka na ba sa pagiging young master? Hindi ka ba natutong maging lingkod? Kaya kailangan mong matuto sa akin. Galit na galit si Michael at sinuntok siya. Matutunan ko ang lahat ng F*** mula sa iyo. Ah, ikaw? Ikaw? Ang lakas ng loob mong suntukin ako ang tao ni Madam Geng. Mas gusto niya ang mukha ko. Ang lakas ng loob mong saktan ang mukha ko. Umagos ang dugo ni Quillon habang sumisigaw. Ang suntok ni Michael ay karaniwang muling inayos ang kanyang mukha. Napuno ng galit si Michael. Nakita na niya ang pangitain ni Geng Wylan na nakayakap kay Emily. Itinuring niya si Emily bilang pamilya at hinding-hindi papayag na saktan siya ng sinuman. Ngunit ngayon, sinaktan si Emily dahil kay Quillon. Paano siya binitawan ni Michael? Hinawakan ni Michael ang leeg ni Quillon at nagkaroon ng kaluskos. Pinatay niya si Quillon on the spot. Ang mga mata ni Quillon ay puno ng gulat at hindi makapaniwala. Hindi siya naniniwala na si Michael ay maglalakas loob na patayin siya ng ganoon lang. Pinapatay ang gigolo ni Madam Geng sa sarili niyang tahanan. Ang sinumang makasakit sa Diyos ay mamamatay. Sumulyap si Michael kay Quillon at hindi na nagsalita pa. Dali-dali siyang pumunta sa kwarto ni Geng Wylan. Saan nakatira si Geng Wylan? Dalhin mo ako sa kanya. Sa sandaling marating niya ang isa pang pakpak ng tirahan na pinalamutian ng ibang estilo, nakita ni Michael ang mga nasasakupan ni Geng Wylan at sinigawan sila. Pinigilan ng isang lalaki si Michael. Hindi ka makapasok sa kwarto ni Young Master Wylan. Magwala. Walang pakialam si Michael sa katayuan ni Geng Wylan. Mamamatay ang sinumang nang-aapi kay Emily. Itinulak ni Michael ang pinto at nagmadaling pumasok. Tinundan siya ng mga nasasakupan. Pero pagkapasok, nagulat ang lahat dahil walang tao sa loob. Lumapit ang isang maid. Lumabas na si Young Master Wylan at isang Caucasian sa kanilang silid. Hindi mo ba sila nakita? Nagmamadaling nagtanong si Michael, saan dinala ni Geng Wylan ang babaeng iyon? Sabi ng kasambahay, nagpunta sila sa ibang kwarto. Ngunit hindi siya dinala ni Young Master Wylan. Siya ang nanguna sa kanya. Michael. Sa sandaling ito, sa isang makulay at kakaibang silid. Nasa kwarto sina Emily at Geng Wylan. Pagkapasok ni Emily ay inilibot niya ang paningin sa buong kwarto na parang may hinahanap. Tiningnan ni Geng Wylan ang kaakit-akit na profile ni Emily sa likod. MS. Emily, dito na tayo magpahinga. Paano kung ganoon? Tumingin si Emily sa paligid at umiling. Hindi, palat tayo ng kwarto. Galit na galit si Geng Wylan. Magpalat ka na naman. 17 beses ka nang humiling na magpalat ng kwarto. Ilang kwarto pa ang kailangan mong makita bago ka matapos. Ito ay isang lugar upang matulog. Kailangan ba masyado kang mapili? Emily pouted coquettishly. Gusto kong pumili ng silid na gusto kong pagsilbihan ka ng maayos, Mr. Wylan. Lipat tayo sa ibang kwarto. Nawalan na ng pasensya si Geng Wylan matapos pahirapan ni Emily. Halos mawala na ang interes nito sa kanya. Galit niyang sinabi, ano pang kwarto ang gusto mong puntahan? Nag-isip sandali si Emily at sinabing, bakit hindi tayo pumunta sa kwarto ng nanay mo? Napatulala si Geng Wylan. Baliw ka ba? Paano kita papasukin sa kwarto ng nanay ko? Imposibleng maglokohan tayo dyan. Tsaka andin pa rin si Michael. Emily, gumawa ka ng labis na kaguluhan. Hinahanap mo ba si Michael para humingi ng tulong? Napangiti si Emily. Para saan? Bakit ako hihingi ng tulong sa kanya? Hindi ko kailangan ng tulong niya. Tumawa si Geng Wylan. Hindi mo kailangan ng tulong niya. Hehe, parang hindi. Ikaw ay isang mahinang babae. Kung gusto mo akong labanan, paano mo ito gagawin kung wala ang tulong niya? Halimbawa, kung ipipilit ko ang sarili ko sa iyo ngayon, maaari mo ba akong pigilan? Isang kakaibang ngiti ang ibinigay ni Emily. Pwede mong subukan. Sa mga mata ni Geng Wylan, ang kanyang kakaibang ngiti ay tila nakakapukaw. Tinugod siya ni Geng Wylan at niyakap siya mula sa likuran. Oo, baby, tumigil ka sa pagtakbo. Magsaya tayo dito sa kwarto, haha. Inakala ni Geng Wylan na malapit na siyang magtagumpay, ngunit hindi niya napansin ang kalmado at mapanghamak na ekspresyon ni Emily. Sa sumunod na segundo, marahang itinaas niya ang kanyang kanang kamay at akmang gagawa ng hakbang kay Geng Wylan. Ngunit isang pamilyar na boses ang nagmula sa labas. Bitawan mo siya.
Kabanata 814, si Emily si Sean talaga. Michael. Natigilan, lumingon si Geng Wylan. Si Michael talaga. Nakakamangha ang aura ni Michael. Pinatay niya ang mga pinuno ng dalawang lihim na pamilya, sina Park Sang-joon at Miyamoto Chujiro. Ang kanyang reputasyon lamang ay sapat na upang ilagay ang takot sa puso ni Geng Wylan. Michael, sa wakas nandito ka na. Itinulak ni Emily si Geng Wylan palayo sa lakas na hindi niya inaasahan. Pagkatapos ay itinapon niya ang sarili sa mga bisig ni Michael at hinalikan siya. Michael, medyo nakaramdam ng awkward si Michael. Bagamat natulog na silang dalawa noon, umaasa si Michael na makakalimutan niya ito. Umaasa siya na ilalagay niya ito sa likod niya at huwag maging ganoon ka-intimate sa kanya sa tuwing magkikita sila. Lalo na kapag may mga tagalabas. Laking gulat ni Geng Wylan nang makita niya iyon. Anong relasyon nyo? Tinaman ng tingin ni Michael si Geng Wylan. Wylan, malinaw kong sinabi sa iyo na huwag magkaroon ng mga disenyo kay Emily. Hindi mo ba naintindihan ang sinabi ko? Let me tell you, hindi lang kapatid ng asawa ko si Emily, babae ko rin siya. Natigilan si Geng Wylan. Hindi katakataka na labis na nagmamalasakit si Michael kay Emily at tumanggi siyang makuha siya. Gayunpaman, ang kakaibang bagay ay mayroon ding parehong gulat na ekspresyon si Emily habang nakatitig kay Michael. Damn, seryoso ka ba? Nagulat si Geng Wylan nang makita ito. Michael, natulog ka ba ni Emily? Bakit parang hindi niya alam? Kakaiba rin ang nakita ni Michael. Si Emily ay ganap na mulat nang nasa likuran sila ng Buick. Alam na alam niya ang nangyari. Tinanong ni Michael si Emily, Emily, paano mo nakalimutan? Noong araw na iyon, nadroga ka. Nasa sasakyan tayo. Tandaan mo. Mukhang nalilito si Emily. Wala akong alam. Nagmura si Geng Wylan. Michael, akala ko ikaw ay isang uri ng bayani. Noong tinanggihan mo si Lota, hinangaan kita. Akala ko may sarili kang prinsipyo pagdating sa babae. Pero hindi mo man lang pinakawalan ang kapatid ng asawa mo. Nirape mo siya habang nakadroga at walang malay. Bilang isang ina po ng isang lihim na pamilya, talagang ginawa mo ang isang kasuklam-suklam at nakakahiyang bagay. Mababa ang tingin ko sa'yo. Tinira mo si Emily. Hindi na ako interesado sa kanya. Dahil doon, lumabas si Geng Wylan sa silid. Galit na galit si Michael at sinubukan niyang magpaliwanag. Hindi ko ginawa. Hindi ako gumawa ng first move. Bumalik. Nakaramdam ng matinding galit si Michael. Tinanong niya si Emily, Emily, ano ang nangyayari sa iyo? Bakit ka nagpanggap na hindi mo naaalala? Ikaw ang nagkusa noong panahong iyon. Isang ngiti ang sumilay sa mukha ni Emily. Michael, ikaw naman ang nagpabilib sa hipag mo, kaya sinamantala mo siya noong nadroga siya, di ba? Hahaha, since you dare to do it, why don't you dare to admit it? Nang marinig niya ang paraan ng pagsasalita ni Emily at pagpuna sa ugali nito, naramdaman niya kaagad na medyo iba ito. Hindi ikaw si Emily. Noon nakita ni Michael ang signature evil smile ni Sean sa mukha ni Emily. Tama iyan. Ang Emily sa harap niya ay si Sean. Siya ay kontrolado ni Sean mula nang siya ay kinidnap. Napangiti si Sean. Deity Michael, nagkita tayong muli sa ganitong paraan. Paano ito? Kontento ka na ba sa mapusok na halik na binigay ko sa'yo? Alam kong gusto mo ang hipag mo, pero nahihiya kang maging intimate sa kanya, kaya sinadya kong halikan ka gamit ang kanyang katawan. Paano mo ako pasasalamatan? Halos maiyak si Michael nang maisip niya kung paano siya hinalikan ng kaawa-awang Sean na iyon ngayon lang. Nakakainis kang butas, bugbugin kita hanggang mamatay. Hinawakan ni Michael ang leeg ni Sean. Sabi ni Sean, mag-ingat ka, Deity Michael. Napakalambot at lambot ng balat ni Emily. Hindi niya kakayanin ang iyong lakas. Kung hindi mo sinasadyang mapatay siya, magsisisi ka. Napatingin si Michael sa cute na mukha ni Emily. Paano niya natitiis na saktan siya? Wala siyang choice kundi ibaba ang kamay. Mabangis na sabi ni Michael, Sean, napakaraming gulo ang ginawa mo. Bubugbugin talaga kita pagkatapos kong iligtas si Lauren. Napangiti si Sean. Walang problema, Deity Michael. Pagkatapos mong matagumpay na mabuo ang pamamaraan ng mind transplant, ibabalik ko sa iyo si Lauren. Sa oras na iyon, maaari mo akong suntukin kahit anong gusto mo.
Anyway, nagbago na ang isip ko kay Rong Belan. Hindi ko na kailangan ang kasalukuyang katawan ko, hahaha. Lihim na napabuntong hininga si Michael dahil sa pagiging scheming ni Sean. Malamang na napakahirap maghiganti sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Michael. Dalawang hakbang pasulong si Sean at sinabing, tinawagan kita, pero hindi ka sumasagot. Hindi ka man lang nag-reply sa mga messages ko. Nagkataon lang nakikidnapin ang hipag mo, kaya inaya ko siyang lumapit para kausapin ka. Tieti Michael, halos tapos na ang pagsasaliksik sa mind transplant procedure. Kailangan lang namin ng 1 o 2 buwan upang matagumpay na mabuo ito. Huwag mag-aksaya ng oras. Bumalik ka sa akin. Ayaw mong mag-isa si Lauren sa lumang kubo na iyon, hindi ba? Nakonsensya si Michael sa naisip ni Lauren. Matapos matulungan si Sean na matagumpay na bumuo ng kanyang pananaliksik at iligtas si Lauren, gagamitin ni Michael ang kanyang buong pagsisikap para makabawi sa kanya. Hindi ako nandito para maglaro. Gusto kong samantalahin ang pagkakataong makita ang mga sikreto ng pamilya Geng. Ngayon, nabunyag na ang mga sikreto ng halos lahat ng dakilang pamilya. Ang pamilya Geng lang ang hindi ko pa kilala. Bagamat hindi niya alam ang tunay na sikreto ng pamilya Rong, natuklasan na ni Michael ang kanilang weather weapon. Gayunpaman, walang alam si Michael tungkol sa pamilya Geng. Tumango si Sean. Oo, gusto ko rin malaman kung ano ang nire-research ng pamilya Geng. Paano ito? May nakuha ka ba? May ibinunyag ba sa iyo ang matandang babaeng iyon, si Geng Anli, noong nakikipaglaro siya sa iyo? Inikat ni Michael ang mata kay Sean at umiling. Hindi, alam niya na ginagamit namin ang isa't isa. Hinding-hindi niya sasabihin sa akin. Pero may nakita akong papel sa kwarto niya. Sinasabi sa akin ng aking intuition na may mali sa kanila. Tiyak na hindi sila ordinaryong papel. Saglit na nag-isip si Sean at sinabing, normal na papel lang siguro iyon. Kahit na mayroong isang espesyal na bagay doon, ito ay hindi gaanong mahalagang imbensyon ng pamilya Geng. Ito ay hindi isang pangunahing lihim. Michael, huwag tayong mag-aksaya ng oras dito. Bumalik tayo sa US at gawin ang ating malaking bagay. Iniisip ito ni Michael. Pagkatapos ng lahat, personal na dumating si Sean para bumalik siya. Dagdag pa rito, malaki ang naitulong ni Sean kay Emily sa pagmamaneho sa kanya. Kung hindi, baka binastos na ng mga subordinate ni Quillon si Emily sa sakay ng eroplano dito. Ngunit sa kontrol ni Sean sa kanya, wala silang pagkakataon. Sige, tara na. Aalis na sana si Michael, isang magandang babae ang biglang lumakad na galit na galit. Ito ay anak ni Geng Anli, si Geng Ziking. Kabanata 815, Geng Ziking, may crush ka sa akin. Habang papalapit si Geng Ziking, umalangaw-ngaw ang amoy ng pabango ni Miss Dyer Sweetheart. Nagustuhan ni Ivy ang pabango na ito ilang taon na ang nakakaraan, kaya pamilyar si Michael sa pabangong ito. At ang kasalukuyang Geng Ziking ay talagang katulad ni Ivy mula sa ilang taon na ang nakakaraan. Magkapareho sila sa edad at tindig. Ito ay hindi mahalaga. Sa halip, nag-aalala lang si Michael na nagustuhan niya ang babaeng ito gaya ng ginawa ni Ivy. Galit na lumakad si Geng Ziking kay Michael at sinabing may hinanakit na ekspresyon, Michael, hindi ko inaasahan na ikaw ay isang mapagkunwari at maduming tao. Napagkamalan kita. Akala ko ikaw ang pinakamatapang na tao sa 8 dakilang pamilya. Ang kwento ng Michael na lumalaban sa 7 pamilya lamang ay tiyak na pumukaw sa paghanga ni Geng Ziking. Mukha namang inosente si Michael. Paano ako ipokrito? Paano ako madumi? Galit na sinabi ni Geng Ziking, sabi mo ayaw mo sa mga batang babae at mahilig sa mga mature na babae, pero sinamantala mo ang iyong young sister-in-law. Ininom mo siya ng droga at nakipagtalik sa kanya. Hindi ka ba mapagkunwari? Hindi ka ba madumi? Halatang gusto mo ang mga batang babae na tulad namin, ngunit hindi ka naglakas loob na aminin ito. Malinaw kang nagsisinungaling para makuha ang proteksyon ng aking ina. Napaka-ipokrito mo. Hindi nakaimik si Michael. Sinabi ba sa'yo ng kapatid mo yan? Wala siyang naiintindihan at puro kalokohan lang ang isinubo niya. Hindi ito ang iniisip mo. Nag-cross arm si Geng Ziking at nagmamalaki na nagtanong, sige, sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari. At saka, anong klaseng babae ang gusto mo? Kumusta ang relasyon mo sa 2 mong asawa? Sabihin sa akin ang katotohanan.
Bagamat gustong sabihin sa kanya ni Michael, natigilan siya sa pagiging mayabang nito. Para siyang amo na nagtatanong sa isang katulong. Si Michael ay isang Diyos. Bakit kailangan niyang magpaliwanag sa kanya? Boring. Bakit may sasabihin ako sa'yo? Walang balak si Michael na sabihin sa kanya. Ikaw. Si Geng Ziking ay malapit nang sumiklab nang biglang tumingin sa kanya si Sean na may masamang ngiti at malumanay na nagtanong, ikaw ay anak ni Madam Geng Ziking, tama ba? Hindi man lang tumingin si Geng Ziking kay Emily. Malamig niyang sabi, hindi ka galing sa 8 dakilang pamilya. Wala kang karapatang kausapin ako. Bilang anak ng pamilya Geng, si Geng Ziking ay napakamayabang. Hindi niya tinatrato ang mga bata mula sa mga ordinaryong pamilya bilang mga normal na tao. Sa kanilang mga mata, ang mga taong ipinanganak sa 8 dakilang pamilya ay nasa tuktok ng pyramid. Ang iba ay nasa ibaba at kabilang sa mababang uri. Natural na hindi magagalit si Sean sa maliit na bagay. Nilinggan niya si Michael. Michael, ito ba ang MS Geng Ziking na gusto mo? Nang marinig ito, natense ang mayabang na katawan ni Geng Ziking at bahagyang namula ang kanyang mukha. Alam ni Michael na wala na namang gana si Sean. Nagmamadali niyang sinabi, siya. Emily, itigil mo na ang kalokohan. Kailan ko siya naging crush? Napangiti si Sean. Sinabi mo lang sa akin na may nakilala kang babae na tinatawag na Geng. Lalo siyang maganda at cute. Sinabi mo pa na kung hindi lang siya ang anak ni Madam Geng, sana sinipungan mo na siya. P***starred ka. Galit na galit si Michael. Hinawakan niya ang braso ni Sean, at gusto siyang hampasin. Nang makita ito ni Geng Ziking, mabilis siyang humakbang para hampasin ang kamay ni Michael. Michael, paano mo nataman ang isang babae? Isa pa, wala naman siyang ginawang masama. Ibinunyag niya lang ang maruruming iniisip mo. Bawal mo siyang patulan. Gusto ko ang tapang niya. Tumayo si Geng Ziking sa harap ni Emily para protektahan siya. Nagmamadaling nagkunwaring takot si Sean at niyakap siya. Ziking, natatakot ako. Gusto ko lang ipaalam sa iyo ang totoo, pero sinaktan ako ni Michael. Natahimik si Michael nang makita ito. Tinamantala ng kaawa-awang Sean na ito ang pagkakataong ito para samantalahin si Geng Ziking. Ngunit hindi naramdaman ni Geng Ziking na siya ay pinagsasamantalahan. Itinuring pa niya si Emily bilang kanyang kapatid at pinrotektahan siya. Sinabi ni Geng Ziking, sige, Michael. Gusto mo talaga akong matulog. Pupunta ako ngayon sa aking ina. Kasabay nito, nag-walk out si Geng Ziking. Naisip niyang hahabulin siya ni Michael sa takot at makiusap na huwag sabihin kay Madam Geng. Pero hindi niya ginawa. Kakaiba, bakit hindi ako sinundan ni Michael? Nagpunta talaga si Geng Ziking sa laboratorio para hanapin si Geng Anli. Ziking, anong ginagawa mo dito? Natarante si Geng Anli nang makita niya si Geng Ziking. Nilero ni Geng Ziking ang kanyang buhok na parang isang batang babae na umiibig, mukhang medyo nahihiya. Na-miss kita, kaya pumunta ako para makita ka. Wala siyang balak sabihin sa ina na may gusto si Michael sa kanya. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang subordinate ang biglang humakbang at nagulat, Madam, kakaalis lang ni Michael sakay ng eroplano. Nang marinig ito ni Geng Ziking, agad siyang nabalisa. Ano? Umalis siya. Paano na lang umalis ang body na ito? Nay, iyan mo nang may pipigil sa kanya. Isang araw ka lang niya pinagsilbihan. Paano sapat iyon? Sa kabilang banda, kalmado si Geng Anli. Aniya, kanina lang niya ako tinawagan at sinabi sa akin ang tungkol dito. Nahuli ni Wylan si Emily. Kaya hindi nasisiyahan si Michael at gusto siyang pabolaikan. Ziking, kailangan mong paalalahanan ang iyong kapatid na huwag nang guluhin muli si Michael. Buti na lang walang nangyari ngayong araw. Kung talagang natulog ang kapatid mo kay Emily. Ngumuso si Geng Ziking. Paano kung natulog siya sa kanya? Si Wylan ay mula sa isang lihim na pamilya, at si Emily ay isang ordinaryong tao. It's her blessing na nagustuhan siya ng kapatid ko. At saka, lingkod lang ng pamilya namin si Michael. Ano kayang gagawin niya? Naglakas loob ba siyang manggulo sa teritoryo natin? Hinaplos ni Geng Anli ang maikling buhok ni Geng Ziking at ngumiti. Anak, minamaliit mo ang kakayahan ni Michael. Kung talagang galit siya, kailangan nating pasabugan lahat ng papel sa kwartong ito para lang matigil siya.
Napatingin silang dalawa sa walang katapusang mga piraso ng puting papel sa laboratorio. Tinagtagal, ang mga ito ay dinala sa isang truck na walang tao. Nagtanong ang isa sa kanyang mga subordinate, Madam, para sa batch na ito, ipinapadala pa rin ba natin ang pinakamataas na bilang sa China, pangalawa sa US at pangatlo sa England? Nag-isip sandali si Geng Anli. Marami na kaming na-deliver sa US. Huwag na tayong mag-ayos ng delivery sa kanila para sa batch na ito. Oo. Isang maliit, malayong bayan sa US. Matapos ay settle ni Michael si Emily, bumalik siya para ipagpatuloy ang kanyang research sa mind transplant procedure para kay Sean. Dinala ni Sean ang kanyang mga tauhan sa bakana ng bundok upang salubungin si Michael. Pagbati, Diyosa. Sa sandaling dumating si Michael, ang mga nasasakupan ni Sean ay sumigaw at lumuhad ng sabay-sabay, na nagbibigay sa kanya ng isang welcome feat para sa isang Diyos. Lumapit din si Sean habang nakaakbay sa isang dilag. Tieti Michael, matagal na kaming naghihintay. Sana ay maging tapat ka sa pagkakataong ito at huwag mag-amok hanggat hindi tayo nagtagumpay sa ating pananaliksik. Ano sa tingin mo?